understand at the same time, and graciously be enabled as we gladly obey your word. May we see how important it is for us to listen to you, to hear your word, to do it, and take it seriously for your glory and for your honor. So help us learn not just the lessons of life, but the principle that we need to live from day to day. And Lord, in our needs, we glorify and honor you. Let the Holy Spirit be the one to speak to us and be gracious to your servant, Father. We commit and we ask all these things in Jesus' name. Amen. If you have your Bibles with you, please open that in the book of Genesis, chapter 3, verses 1 to 7. And our theme is back to the Bible. And if you want to understand the background why we want to go back to the Bible, we have to go to the first story wherein the Word of God was put into the sides rather than being the authority of our life. So I read to you from the New King James Version. This is the word of the Lord. May we request everyone to please stand up and give respect to the reading of God's word. Standard King James kayo rito? Standard lahat, King James? Oh, sige. New King James ako. Let's read this responsibly, verses 1 to 7. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant unto the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat it, and gave also unto her husband with her, and he did eat it. All together. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. Okay. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of his word. You may have your seats, please. Okay. So, the message this afternoon is about the value of handling God's word properly. The value of the value of heeding God's word properly. And we know that this is the story of the fall. Tinatawag po natin the fall kasi ito yung nahulog sa kasalanan ang tao. And of course, that is by way of the temptation of Eve, the deception of the serpent, and the disobedience of Adam. Anong nangyari dito? Nahulog sila sa kasalanan dahil iba yung pinakinggan nila. Mahalaga kung ano yung pinapakinggan natin. At sa ating panahon, maraming boses ang nagsasalita. And these voices actually are the ones that are robbing us of truly listening to God's word. What are these voices? Ang number one is popular opinion. Pag sinabi kong popular opinion, we're talking about the social media. I'm not against Facebook, I'm not against any social media. But we know how social media has become so powerful in influencing our attitudes, our time. Kung makikita mo yung Filipino, lately lang sa news, number 1 ang Filipino sa panonood ng video. O number 1 all over the world. Runaway winner siya pagdating sa watching video. Lalo na kapag nagsimula ka na nag-browse ng Facebook, tinignan mo yung mga videos, yung mga reels, bigla kang magugulat. Ay, dalawang oras na pala akong nag-browse. And then yung lahat ng ginagawa mo na dapat mong gawin, nakalimutan mo na. Pati yung mga niluluto mo, hindi na maganda yung timpla kasi minamadali mo na, darating na yung amo mo. Hindi ka pa nakapaglinis, hindi ka pa nakapagluto, hindi mo pa nahugasan yung pinag-anuhan ng pet. Lahat-lahat.
nasisira yung buhay natin dahil we have wasted our time by browsing and looking at the videos. I'm not just talking about the videos. We know we play games, yung mga hindi lang boys, kundi kahit big boys. With the big toys also. Nagagalit pa yan pag dinigistorbo mo sa ML o Dota, di ba? Merong pinapali yung anak kasi nandun na, mananalo na, biglang, tay, tawagan nanay. Biglang namamatay yung Pag namatay, patay din yung bata. Di ba? Ganun ang nangyayari. So there are so many disturbances. There are so many distractions when it comes to handling the cellphone. That's why, rule namin sa bahay, kapag kumakain kami, walang cellphone. Kami lang. We have to put off our cellphone. Very important. Then there's the voices of peer pressure. Aside from popular opinion, there's peer pressure. The voices of our family, the voices of our friends. Just itong nangyari lang kay Ate Jovi, kahapon. Pagdating ninyo, may kanya-kanya na kayong mga opinion na sinasabi sa kanya. Sa susunod, kapag ganun yung pakiramdam mo, kumuha ka ng supot na parang sa usapan. Hindi ka makahinga. Hindi, ang gawin mo yung dila mo. Ganito yun. Hindi, narinig ko dapat ububukan ng talagang. Sino papakinggan mo sa tatlo? Gawin mo yung tatlo para mabuhay ka. Tama yun actually, nagbasa ko rin. Pero when it comes to situation, mayroong tinatawag na unsolicited advice. Kapag may nangyayari sa ating mga kaibigan, kahit hindi tayo tinatanong, talagang meron tayong mga piece of wisdom na sinasabi sa kanila. Kahit ayaw na ayaw nila sa sinasabi mo, wala silang magagawa. Ganun yung ugali ng mga Filipinos. When we make decisions, we always consider the voice of our family. Anong masasabi nyo rito? Even me, tinawag ko yung mga friends ko. Ang first ko talagang kinausap yung asawa ko kasi talaga yung susunod sa akin. Nung sinabi ko kay Anya, sabi niya na, it's irrelevant. Grabe yung sagot ni Anya sa akin, irrelevant. Sabi ko, why? Magka-college na ako. Hindi naman ako titira kung saan kayo titira. Talagang feeling independent na, Kung minsan ganun tayo sa voice ng Panginoon. Di ba? The voice of God becomes irrelevant to us kasi akala natin, kaya na natin sa sarili natin. Remember, in our life, we always need God's Word. There's not a time in our life na hindi natin kailangan ng sinasabi ng Panginoon. We need Him. Without Him, without His guidance, without His words, we're nothing. Magiging foolish lahat ng mga decision natin. And of course, the last voice that we hear and listen to is our personal opinion. Yun yung laging nagmamatter. Kung ano yung pananaw ko sa buhay, yung prinsipyo ko, kahit na ganito na yung sinasabi ng iba ko, minsan nadadala rin tayo, yung personal mo na decision, minsan is actually against what God wants. So, tatlong voices ang kalaban ng Panginoon. Popular opinion, peer pressure, and personal opinion. So, bantayan po natin ng maigi kung paano ito nag-influence the way we do things, the way we decide and choose things in our life. Kasi, doon tayo mag-miss out. Doon natin mag-miss yung best ng Panginoon sa atin when we try to listen to other voices. And this is actually what had happened to Eve, to Adam. If you look and consider, they listened to not God's word, but to other opinions. Yun yung pinakinggan nila. So what is the centrality of the message this afternoon? It is foolish not to listen to God's counsel. We can make any variety of saying it, God's counsel, God's word, God's advice, God's authority. Yun yung word kasi. You can describe it in many ways. So, kung titingnan natin, ano yung action na nag-led kay Eve and Adam para gawin nila ang isang bagay na dapat hindi nila gawin at sila ay nahulog sa kasalanan. Tandaan nyo, the end result, they fell into sin. Number one is, kung titingnan natin sa verse 1, isinubo ng serpent. I said it is serpent because lately we were asked, bakit daw pinanish ng Panginoon yung serpent? And then someone from my class, magiging classmate ko sila, pre-assignment namin ito sa aming master. Nag-enroll uli ako sa master.
Sabi niya, kasi si Satan. Tapos tinanong, saan si Satan dyan? Kung babasahin yung chapter 3, walang Satan na sinabi dyan. Nung pinanish yung na-punish yung serpent, still the serpent was punished. Hindi dahil nagpa-influence ka kay Satan, ito mangyayari sa'yo. Di ba ganon? Usually, kapag meron tayong kasalanan, may ginawa tayo, alam natin mali, ang una natin sinisisi, si Satan. Na wala namang kamalay-mala si Satan sa ginawa ko. Di ba? Oh, kasi nga, parang may nagsabi sa akin, sige, gawin mo na. Nakinig naman ako, talagang satanas, talagang demonyo. Hindi mo alam yung demonyo, ikaw. Di ba? Kasi pinakinggan mo yung sarili mong opinion, kasi gusto mo yun, kaya ginawa mo. Kasi kung ayaw mo, kahit ano pa kalakas yung temptation, kahit na si Satanas pa yung nag-push sa'yo, diba? Hindi mo naman gagawin yun eh. Oh, may isang young people nagtanong sa kanyang pastor, Pastor, kapag natetempa ko, anong gagawin ko? Isa lang sasabihin mo, get thee behind me, Satan. Ah, galing ah. So kapag nakikita niya may temptation niya, dami niya sinasabi. Let's say, may babae, nagagandahan siya, gusto niya tingnan, get thee behind me, Satan. Tapos one day, bumalik siya sa pastor, Pastor, sorry po. Bakit? Ano nangyari? Nanood po ako ng sini. Oh, hindi mo ba sinunod yung advice ko kapag sinabing get thee behind me, Satan? Para makaalis ka sa temptation. Sinunod ko naman po. Ano nangyari? Nung sinabi ko pong, nandun ako sa harapan ng sini, sabi ko, get thee behind me, Satan. Tinulak niya po ako papasok. Nakapasok ako na Satan. Sometimes we blame Satan sa buhay natin. Actually, tayo yung may gusto noon. Tayo. So, bantayan po natin. No? Huwag natin siyang palaging sisihin. No? Baka bigla tayong magturuan. Pag sinabi sa Panginoon, si Satanas kasi. Ano si Satanas? Ikaw yun eh. Diba? Walang ganun. Oh. Pero alam naman natin kapag si Satan yung nag-detempt sa atin. Alam din natin na kung tayo on our own ang gumawa noon. So, don't always blame Satan. Always seek our hearts. I-reveal ng Panginoon yun. So, ang number one talaga na step, bakit ayaw nahulog sa kasalanan si Adam and Eve, she started actually without God's word. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Satan din, ni serpent, sabi niya, did God said so? O, di ba yung sinabi niya? Now the serpent was more cunning. O, ingatan natin, kasi yung temptation sa atin, kung minsan, hindi natin alam, ang ganda-ganda pala. Pero temptation na yun. It is designed to destroy us. Watch it carefully. So, now the serpent was now cunning than any beasts. Oh, ginamit sa King James is subtle, right? Any beast of the field, which the Lord God made. And he said to the woman, has God intended, said, we shall not eat of every tree of the garden? Sinabi ba talaga ng Panginoon na hindi nyo kakainin yung prutas? Alam po ninyo, doon ko na naalala na chismoso si Satanas. Ang serpent. Lagi si Satanas. Sanay tayo si Satanas. Chismoso yung serpent. Kasi serpent siya, ba't alam niya yung information na yun? Di ba? Serpent siya, animal siya, you have no business in asking the human about kung ano yung pinagbawal ng Panginoon. Now, the serpent was so cunning. That's why the serpent was punished. And because of him, all animals was punished. Pero, merong isang kapansin-pansin po rito sa sinabi ng serpent na gawi ng mga chismoso at saka chismosa. Ang ano, yung tanong na, uy, totoo ba yun? Ganun yung sinabi ng serpent. Did God said so? Totoo ba na sinabi ng Diyos? Oh, yan. Kapag may lumapit sa'yo, uy, totoo ba? Sabi mo, nakikita ko ang ahas sa aking harapan. Nagtatanong, totoo ba? Ganun kasi, when we try to sift out information, we don't ask, anong nangyari, di ba? Kundi, totoo ba ang narinig ko? Ay po, di ba sa ilong mo po, totoo naman. Hindi na yung chismis siya. Sa nakakaintindi lang. Sinong hindi po nakakaintindi ng ilong mo?
Sa dami ba naman ng Ilonggo rito, hindi pa kayo makakaintindihan, di ba? Kahit siguro si Ate, Ate Leti, si Ate yung si Ate Certeza. Si Nino din. Ha? Actually, alam ninyo, kalahati ng mga Ilocano, Ilonggo. Ilo. Ilo. Now, the question is, bakit tayo nagda-doubt? Bakit tayo nagda-doubt? Alam niyo kung saan nagsisimula yung doubt? Nagsisimula po yung doubt kapag nagsisimula rin tayong nakikinig sa sinasabi ng iba kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kasi ang Word of God is constant. Hindi yun nagbabago. It will always be the truth. Unchanging truth. Now, kapag meron tayong nagagandang opinion, which is actually contradictory to the Word of God, and we want to listen to that opinion, we started to say, baka hindi naman totoo itong sinabi sa Bible. Di ba? Kasi mas magandang pakinggan, parang mas magandang gawin yung sinasabi niya. Di ba? Eh yun yung offer ng serpent eh. God said so. Lalo nung sinabi niya, you will not die. Diba? Nung sinabi niya, hindi kami pwedeng humipo, dinagdagan niya na yung instruction ng Panginoon, at hindi din kami pwedeng kumain kasi mamamatay kami. Doon na siya, pinasukan ng serpent, sabi niya, hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kinain niyo yun, magiging kapareho kayo ng Diyos. Na malalaman ninyo kung ano ang mabuti at ano ang masama. See? And he started to listen, nga no. Ambisyosa kasi. See? Kapag yung ambisyon natin nagiging contradictory sa sinasabi ng Panginoon, yung ambisyon natin yung sinusunod natin. Alam na naman ng mga young people, lalo na kung Christian ka, sinasabi naman ng Bible, pinipreach na naman ng mga preacher, huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever. Pero bakit hindi sila nakikinig sa preaching? Alam naman dun sa Bible. Kasi nga, ang sarap ng pakiramdam kapag na-in-love ka, lalo na sa unbeliever. Di ba? Parang ang saya. Kasi bawal. Kaya every time na pupunta, excited ka. Di ba? Sino ba ang na-in-love na nalulungkot pag pumupunta sa nubyo niya? Lungkot na lungkot kayo? Ay, lungkot na lungkot ako. Magkikita na naman kami. Ganon. Hindi. Kapag gumagawa kayo ng kasalanan, kahit alam yung kasalanan, tuwang-tuwa pa kayo. Kasi nga, part yun ng ambisyon ng heart ninyo. So, ingatan po natin yun. Naging ambisyosa, hindi ambisyosa. Nakita yung ambisyon ni Eve. Nung nakita niya yung prutas na parang ang sarap, the lust of the flesh, tinikman niya, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and it will make one wise. Yun yung sinabi nun eh. Naunawaan niya, ay magiging wise ako, parang Diyos. Ambisyosa talaga eh, no? Ambisyosa ka. Huwag mo na sagutin. Tandaan mo, mangyayari din sa iyo yun. Pag hindi ka nag-ingat. So he started to doubt the Word of God because of her personal ambition. That was the first step. Kaya ingatan natin yung purpose. Ingatan natin yung motive na nag-grow sa ating mga puso. So, to call into question the truth of God's Word, to be uncertain, is what we call doubt. Kapag kini-question mo na yung sinasabi ng Diyos, kung totoo o hindi, yun ang tinatawag na doubt. Don't ever question the Word of God. Anong mangyayari? Yung Israelites, they are about to enter. 12 spies were sent. Pagbalik, sabi ng dalawa, kaya natin. Sabi ng 10, hindi natin kaya. They doubted the power of God. Diba? Mas na-overcome sila ng kanilang mga fears. Hindi natin kaya. So kapag nag-doubt tayo, it will result to fear. And fear will lead to the spirit of defeat. Hopelessness. Weakness in our life. And God doesn't want us to be hopeless, to be weak, and to live in fear. Sabi nga, perfect love casteth out fear. So kung mahal natin ang Panginoon, hindi natin hayaan na mamuhay tayo sa takot.
Another instance in the Bible, sabi ni James na kapag kayo ay humingi sa Panginoon, never doubt. Pag nag-doubt kayo, anong mangyayari? Para kayong double-minded man, unstable in all his ways. Kaya nagiging shaky yung ground natin. Kaya napapariwara yung buhay natin. Kasi nga, we don't listen to God's word. It's very, very important not to doubt what God said. Second step sa downfall ni Adam and Eve is they disregarded the word of God. Not only they started to, doon nagsimula eh. They doubted and then second step, dinisregard na. Paano? Kinuha niya na yung fruit eh. Kinain niya. Binigay niya sa husband. So kapag sinabi mong disregard, ang ibig sabihin lang nun, the act of treating someone or something as unworthy of regard or notice. Okay? Pag dinisregard mo ang Panginoon, ibig sabihin nun, you are treating God as unworthy of your attention. Hindi na ako makikinig sa'yo. Papakinggan ko na to yung sinasabi ng friends ko, ng family ko, ang gwapo-gwapo, ang yaman-yaman. Masisave din yan. Di ba? Ganun palagi. Ayaw mo pa? Naka-evangelize ka? Yumaman ka pa. Di ba? Parang logical yun eh. Parang may sense. O ano? Oh. Walang imposible sa Panginoon. Madadala sa prayer to. Pawiwitnessan mo lang kay pastor to. Tatanggap agad to. Ganun yung mindset natin. Oh. Tinanong ko talaga yung mga young people. Sabi ko, ba't gusto niyo unbeliever? Alam niyo, sabi sa akin, wala naman kasing magandang Christian pastor eh. Sama na ugali niyo ha. Actually, mas attractive. Parang sinasabing the grass is greener on the other side of the pasture, di ba? Kung nandyan, pareho lang naman nag-green yan. Kaya lang parang sarap-sarap talaga doon sa kabila. Kasi kasalanan. So we disregard the counsel of God. When you start to doubt, the higher step is to disregard it. So hindi dapat na disregard natin yung sinasabi ng banal na salita. We have to really hide it in our heart. Kasi salita ng Panginoon yun. So kung walang word na naka-stuck dyan, we don't even meditate on it, we don't even study it, we don't even read it, wala tayong interest na mag-devotion. Oh, may mga daily bread kayo, may mga na-stuck dyan, I don't know kung na-claim nyo na yung mga daily bread nyo. Do it every day. Kahit wala kayong gana, you will learn something out of it. Kahit hindi pa siya fitted on the day ng devotion ninyo. It's just God's preparation na maalala nyo yan, ay, devotion ko to ha. O, hindi pala para sa araw na yon, kundi preparation ng Panginoon na kapag may situation na nangyari sa inyo, i-remind ka ng Word of God. But what if wala kang pondo? Di ba? Walang na-stuck sa puso mo, tapos nangyari sa iyan, anong huhugutin mo? Kaya minsan naba-burn out tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Kasi nga, when it's time to really pull out our resources, wala tayong resources. Pareho rin yan sa pagmamahal. Paano ka magmamahal kung hindi ka napupuno ng pagmamahal? Di ba? So hindi mo pinupuno yung sarili mo ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Paano ka ngayon magmamahal ng tunay sa iyong kapatid sa Panginoon? Kaya kung minsan, ang isang taong hindi marunong magpuno ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang puso, ng kanyang banal salita, ay palaging galit. Yes. Alam niya? Yes. Kung magagalitin kayo, isa lang ibig sabihin yan, hindi maganda ang relasyon niyo sa Panginoon. Kasi ang taong maganda ang relasyon sa Panginoon, I tell you, maa-adapt niya yung ugali ng Panginoon. Magagalitin ba si Jesus Christ? Magagalitin ba ang ating Panginoon? Mapagmahal. Ang isang taong puno ng pagmamahal ng Diyos, ng kanyang banal na salita, ay magiging mapagmahal din. Kasi kung ano yung pinapasok mo sa sarili mo, sa puso mo, yun din yung lalabas sa'yo eh. Hindi mo pwede sabihin, ay nadulas lang. Hindi, nandyan yan sa loob, kaya dumulas. Hindi mo napigilan. Diba? Kahit ikaw nagugulat ka, ba't lumabas yun sa ano ko, sa bunganga ko, sa bibig ko? Nandun yun sa loob. Given the situation, lalabas at lalabas yun. Oh. Ako talaga hindi ako, kapag nag-aaway, sabi ko sa asawa ko, pag nag-aaway tayo, walang bad words. Diba? Oh.
Walang bad words. Tsaka walang hamunan ng ng hiwalayan. Oh, rule namin yun. Pag naaway, kahit magsigawan pa tayo on the top of our voice, basta walang mura at walang hamunan ng hiwalayan. Kaya galit na galit ako, parang sasakalin ko na yung sarili ko. Hindi ako nagmumura. At hindi rin ako nag-challenge, hiwalay na tayo. Kasi pag sinimulan mo na yun, kahit hindi pa yun yung time na maghihiwalay kayo, nasanay ka, eventually, maghihiwalay kayo. Kasi pagkaasa na ng pride, di ba? So, kung anong laman ng puso mo, kung walang laman ng banal na salita ng Panginoon yan,